po'y manalangin muna po. Yes, Lord, hallelujah. Pinupuri ka po namin at pinasasalamatan, Lord, sa umagang ito. May pinagkalabog po sa amin. Panginoon, ngayong umaga ay sinusurrender po namin ang aming mga sarili sa iyo, O Lord. Sa aming pong pagpupuri at pagsamba sa iyo, Lord God. Katawarin mo nga po kami, Lord, sa mga pagkakasalang aming nagawa, sa isip, sa salita, at sa gawa man po kami noon, sinadyaman po ito o hindi, Lord God, patawarin mo po kami. Sa aming pong pag-aawitan, Lord God, ngayong umaga ito, ang binibigay po namin ang lahat sa iyo, Lord God. Ito po ay alay namin sa iyo, Lord. Nawa nga po ay tanggapin mo ito. Nawa din po, Panginoon, na presensya mo nga lang po, Lord, ang siyang dumaloy at manatili sa loob ng simbahang ito, Panginoon. Muli, Lord God, kami po ang lahat po ng ito, Lord God, ay binabalik namin sa iyo. Lahat po ng ito, Lord God, ay para sa iyo lamang, Panginoon. Sa matapos sa pangalan na ito. Amen! Amen! Hallelujah! May pagpalayaw po tayo sumayaw. Kumanta para sa ating Panginoon. Amen! Hallelujah!
Lord, tunay nga Panginoon na Ikaw ay aming matibay na sandigan, Lord God, sa tuwing kami po ay nanarap, Panginoon. Maraming salamat din po, Panginoon, dahil palagi mo po kami kinukuha, Lord God. Patuloy mo po kami hinipick up, Panginoon, mula sa aming pagkaroon, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat po sa pagmamahal na Lord God.
pinupuri ka namin, Panginoon, at pinasasalamatan ko. Dahil mula noon hanggang ngayon, Panginoon, ikaw po ay tapat sa amin, Panginoon. Ang salita mo ay hindi nagbago, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat po sa pagmamahal mo. Piliin ko ang mapuni sa iyo, magtiwala sa iyong kaparaanan, naghihintay sa'yo, aking Panginoon. Kailanman hindi ako mababayaan, higit sa sitwasyon na suliranin, ang iyong dakilang ngalan. Sa Panginoon, aawitan kita, sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, Holy Ghost, ang matibay na sandigan sa lahat. Mabuti ka, O Diyos, sa habang panahon, katapanunay hanggang sa kalangitan. Ang biyaya mo, ang siyang kailangan ko, kailanman hindi ako iiwan.
Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo sa aming buhay. Habang buhay, Panginoon. Ikaw ay tapat sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Hallelujah, Jesus. Inaalay po namin ang aming mga buhay, Panginoon, sa iyo, Lord God. Hallelujah, Jesus.
tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mo yan ay sa'kin noon hanggang ngayon. Maraming salamat po, Panginoon, sa pag-ibig, pagmamahal mo, Panginoon, sa walang sawa, Panginoon, sa pagpapatawad sa amin, Lord God. Maraming salamat po. Maraming salamat. Wala nga po kami ibang maiaalay pa po sa buhay namin, Lord God. Dahil alam po namin, Panginoon, hindi pa po ito sapat, Lord God. Hallelujah, Jesus. Namamatay ko na namin mo, Lord God. Ang mga katawag sa Panginoon na kung hindi po kami gamitin, Lord God. Hallelujah, Jesus. Glorify your name, Lord God. Muli, Panginoon. Sa iyo na po namin tinataas ang lahat, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Kayo po mawala sa amin, Panginoon. Sa pakikinig ng mensahe, Lord God, ng mga po, Lord God. Ito ay may sa buhay namin, Panginoon. Magamit po namin ito sa pang-araw-araw namin buhay, Lord God. Muli, Panginoon, maraming salamat po, Panginoon. Ito lamang po ang aming sa dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Palapakan po natin ang Panginoon. Dito tayo muna sa ating mga paborito upuan. Ayan. Praise the Lord. Hindi po isang magandang lalaki po at babae sa ating lahat. Hindi ka sa katabi mo sabihin mo, ganda mo. Siyempre pag lalaki, pogi, awak mo ganda. Okay. Ating katandaan, kahit bakit tayo pogi at maganda? Kasi we are created in the image and likeness of God. At huwag kang papayag na makamaking ka sa kapagkat itsura na yan. Ikaw lang ang binigyan. Bakit? Mahalaga ka sa Lord. Amen po ba yan? Alam niyo ba yung ganda kung saan ang ganda? Sabi nga ng isang quote, the beauty is in the eye of the beholder. Eh, sino na tumika sa atin? So, tayo po yung tinatawag na we are the apple of God's eye. Kaya huwag kang papayag na kawawa ka, walang kawawang Kristiyano. Amen po ba yun? Kalagalan natin ang Diyos. Hallelujah. Kaya pagka kayo ay may mga salamin sa bahay na malaki, sabihin mo, ang ganda mo kasi kawangis ka ni Lord. Amen? Hindi kumagayo kahit bungi ako, awangis ni Lord dyan. Amen ba yun? Tandaan natin yan. Kasi pagka ganun tayo, tumutuwa ang Diyos. At sasabihin ng Diyos, itong mga anak ng kamukha ko, papagpalay ko talaga yan. Amen po ba yun? So tayo muna po yung mukhang manalangin sa Lord bago tayo mag-start sa ating pong pagsamba sa pakikinig ng salita ng Lord. Amang banal na nasa langit, maraming pong salamat sa iyong Santo Espiritu na nagdala po sa amin sa lugar na ito.
Sapagkat alam po namin ang lahat ng ito'y magagawa namin, hindi lang dahil sa lakas po namin, kundi sa lakas na pahiram mo lang sa amin. Banal na Espiritu, salamat po sa pagsama, sa aming awitan, sa mga pagsayaw, Panginoon Diyos, sa aming mga pagtugtog. Marami pong salamat sapagkat alam po namin, tuwang-tuwa po kayo na ginagamit kami. Lord, sa umaga ito, sa aming pong kwentuhan at pag-aaral sa iyong salita, dalangin po namin, Panginoon, na patuloy mo kaming gabayan, turuan, at himukin na laging susunod sa iyong kalooban. Sapagkat alam po namin na kapag kami sumusunod sa iyong kalooban, yung blessing na aming sinusundan, mababaliktad na. Kami na ho ang susundan ng mga blessing na yan. Sinabi mo sa iyong salita sa Psalms 23, kapag sumunod kami sa iyo, surely goodness and mercy will follow me all the days of my life. Marami pong salamat, Ama. Purihin po kayo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. So, purihin ang Panginoon. Tayo po ay may gagawin mamaya sa hapon. Ano ho? Lagi natin ina-announce to, yung mga yun nakadalo, meron tayong Jesus Reign. Ginagawa po natin ito, minsan sa isang taon, November 30. Kahit anong araw matapat, tayo po ay nagkakaroon ng marcha para kay Jesus. Dati, meron tayong March for Jesus. Di ba nawala? Pero kung ilang Diyos, dahil kinausap ng Diyos at isang babae na nagsimula doon sa Cebu, kung ako nagkakamali at itinatahag ang Jesus Reign Philippines. So kung saan, ang topic po natin sa Jesus Reign ay living sacrifice. So ito po ay mag-i-start yung ating parade. Sana po makasama kayo. Nabibigay kami ng flag. Yung pong makakasama mamaya sa paglakad, maganda sana kami pamilya. Pero kung hindi uubra dahil yung iba sa atin, iba ang lakad. Baka isang linggo, di ba tayo nakarating. Kaya naunawaan natin, diretso na lang po yung hindi masyadong makalakad sa People Center. Ang call time po natin mamaya, bagamat 2:30 ang lakad, 1 to 1:30. May flag po tayong pula. Sino po yung may flag na pula? Kung wala kayong flag na pula, manghihingay, meron pa po bang flag, ate? Ayun, may flag pa po si ate, Kung wala po, doon sa lugar, mamimigay din po tayo. Ang ating parada, yung ating, kung saan tayo magsisim sa harap po tayo, yung mga taga-Balanga, huwag kayong magpapahatid doon sa likod, kundi sa bandang harapan po tayo. Kasi ang una po, may mga pulis, may mga sundalo, may mga magdadance, tapos tayo po yung kauna-unahan. So sana ho makarating tayo sa pagdating ginagawa natin para isigaw ang pangalan ni Jesus. Amen po ba yan? Sabihin po natin, Jesus reign! Jesus reign! 7 beses siguro. 7 beses. 1, 2, 3. Jesus reign! 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 Malapakan natin ang Panginoon. Yan. Okay, yung makasama mamaya, ang damit po natin may tatak na Jesus reign. Kung wala po kayong tatak na Jesus reign, kahit anong kulay, basta puti. Basta puti. Huwag mong may tatak na kung ano. Pangalan ng church, hindi po dapat plain white lang po. And then, kung meron kayong sombrero, magdala po kayo. Kung meron kayong tubig, magdala kayong tubig. Magdala rin kayo ng payong. Okay, so ulitin ko, hindi makakalakad, pwede na dumiretso sa People's Center. Okay, so tayo po magsimula na sa ating pong pag-aaral. In Joshua chapter 6, verse 20, when the trumpet sounded, the people shouted, and at the sound of the trumpet, when the people gave a loud shout, the wall collapsed. So every man charged straight in, and they took the city. Ang ating pag-aaral ay binigyan po natin ng pamagat na Jericho Walking by Faith. May kinalaman ito sa ating marcha mamayang hapon. Sapagkat dito natin kinuha yung ating mga ginagawang pag-ikot sa ating syudad, pag-ikot sa ating mga bayan, sapagkat meron pong mga pader na inilalagay ang kaaway natin. Ano yung mga pader na yan? Yung pader ng pagdududa, pader ng kasalanan, pader ng pagsamba sa mga bagay-bagay. Yung mga pader na yan, kailangan mawasak yan. Yung pader na yan, wawasakin natin yan. Pati hindi pa sa flood control yan.
Kailangan wasakin po natin yan. Kaya yung ikot natin mamaya ay ikot ng pagsigaw na si Jesus ang maghahari. Okay, so tingnan po natin ang kasaysayan na yan. Ang sabi po ng banal na kasulatan sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, si Pablo po nagsabi, sapagkat napakarami niyang nakita, naranasan ng mga sakit ng kalooban, mga problema, pagsubok, bully. Pero sinabi niya, for we walk by faith, not by sight. Kasi may nagtanong sa kanya, paano mo nakaya yan? Lagi ka na lang nakukulong. Lagi ka na lang nabubuli, nasasaktan. Ang sabi niya, kung titignan ko lang, yung nakikita ko ay hindi ako talaga makakapasa. Pero sinabi niya, lumalakad ako sa pananampalataya. Palapakan natin ang Panginoon. Ay, diyan po tayo sumiseparate sa iba. Ginagawa natin ito sa pananampalataya. Mamaya, magmamarcha tayo. Bakit tayo magmamarcha? Hindi pare-pakita ang ating ganda. Kaya nga pare-pareho damit natin. Kasi pagka hindi pare-pareho, palagi ito, papakita mo yung mga Louis Vuitton mo. Papakita mo yung mga lakos mo. Eh di, ganda naman ang dami. Hindi. Kaya ang makikita lang si Jesus. Kaya, nagkasundo, puro puti lang. Ayan, okay. For we walk by faith, not by sight. Okay. So makikita po natin dito, may mga pagkakataon sa buhay natin kasi parang hindi ko mag-gets. Parang kakaiba. Parang nakakatawa. Kaya he asked us to do things that don't seem to make sense, that go against our logic, our habits, or our plans. Parang, teka muna, parang walang sense ito, parang hindi ito yung pinasanayan namin, hindi ito yung plano namin. Kasi alam natin, kapag digmaan, gera, inahasa ang mga espada. Diba? Nagpapalakas, nag-e-exercise para pag hinarap ang kalaban, talagang mananalo tayo. Pero dito, kakaiba yung paraan ng Diyos. Alam niyo, may mga pagkakataon sa buhay natin, pinapahiya ng Diyos ang malalakas. Hinihiya ang malalakas para ipakita mas malakas ang Diyos sa atin. Amen po ba yun? Kaya pag malakas ka, kung minsan sabi ni Lord, lagi ng lakas mo nakikita, hindi yung lakas mong gagamitin, kundi yung lakas ng pananampalataya mo sa sasabihin ko, sumunod ka. Nangyayari talaga yan, nakakatawa. Kaya minsan yung mga born again ang tawag sa atin, sa mga baliw, mga buwang. Bakit? Kasi nga, may mga time, pag tayo nagkakantahan. Kasi nung una, ganun din ako, nung first time. At si Kuya Bill, nakikita ko nagpapakanta nung ang saya-saya, mamaya iiyak-iyak, minsan tatawa. Mga baliw pala ako itong mga born again. Pero yun pala talaga totoo. Pag naging born again, naging Christian ka, magiging baliw pa kayo. Bakit? Wala kang pakialam sa sasabihin ng iba. Amen po ba yun? So yun po. Kaya po, yun po ang nangyari. Kaya po, may mga pagkakataon sa lunga sa ating mga plano ang ipinagagawa ng Diyos. There are seasons in our lives when we feel like we're just going in circles. Tama ho ba yun? Like we're doing the same things over and over and not making any progress. Parang walang usad. Parang pag paikot-ikot na lang tayo. Kapag tinignan mo yung ginagawa mo sa paikot-ikot na kaisipan, magsasawa ka. Tatrabaho ng Lunes. Walang pasok ng Sabado. Kung sisimba na naman ng Linggo, pasok na naman. Parang paikot-ikot lang. Kasi pag na-focus ang isipan mo sa mga araw-araw na ginagawa mong routine, hindi ka sasaya, hindi ka magkakakulay. Kaya kailangan i-enjoy natin ang buhay. Amen po ba yun? Ang paglilingkod sa Panginoon, kailangan i-enjoy mo. Yung parang lahat sinasalihan mo. Kaya sa church, marami tayong nagawain na kailangan maging bahagi ka sa lihan mo. Amen po ba yun? Kasi may enjoy mo. Pansinin mo yung bahay ninyo na iniuwian nyo lagi na gano'n ang ayos. Wala, gano'n lang. Subukan mong palitan yung ayos. Parang bago bahay ko Diba? Kasi ninyo, yung pagpasok mo dati ay sala, sala. Ginawa mong kusina. Parang bagay bahay ko Diba? Tama ba yun? Kung doon sa comfort room, lagi ka nagpo-comfort, doon ka magkape. Bakit iba pala ito, Alam niyo, ibig sabihin, enjoy natin yung buhay sa loob ng bahay. Kaya nagkakaroon ng mga pader kasi ito yung mga routine na ginagawa natin na para pwede na yan, okay na yan. Kaya parang paikot-ikot ang buhay. Enjoy natin ang buhay, mga kapatid. Para umuusad tayo, hindi dahil sa sariling dunong, kundi sa pananampalataya, may gagawin ng Panginoon. But in the story of Jericho,
we see a very simple lesson. Ano yun? When God gives a command, ano sabi po dyan? Obey, even if you don't fully understand. Kaya ka tinawag na faith. Kasi kapag ka naunawaan mo lahat ng bagay, hindi faith yun. Based yun sa iyong sariling kaalaman. Amen po ba yun? Kaya yun ang maganda nagbabasa ng Bible. Meron kang sariling katwiran, meron kang sariling plano, pero may mga pagkakataon sumasablay, pumapalpak. Bakit kaya? Kung babasahin mo ang Biblia, ang sabi roon, trust in the Lord with all your heart. Saan ba yun? Proverbs. Psalms. Tama ba ang Proverbs? Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Ano sabi roon? Trust in the Lord with all your heart and lean not to your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct thy path. And do not trust in your own wisdom. Kaya ibig sabihin, kaya may mga pagkakataon na nakakatawa, gawin mo. Yun ang paraan ng Diyos. Para maipakita mo ang pagsunod mo, itatapon mo ang sarili mong katwiran. Amen po ba yun? Okay, so, patuloy po natin ang ating pagbasa. So, Jericho seemed naturally impossible. Kasi yung Jericho at the time, siya yung pinaka-established, pinaka-matatag, pinaka-magigiping ang mga kawal ayon sa pag-aaral, ancient siya, mga naunang kaharian ito. At hindi basta-basta na ibabagsak ito, kaya tumatak sila. The walls were thick, high, and heavily guarded. Kaya ang sabi sa Joshua 6:1, nung napalitaan na mga Jerichonian, na yung mga anak ng Diyos, kukunin sila, sasakupin sila, papabagsakin sila, aba, pinatunayan ng mga Jericho na hindi nyo magagawa yan kasi matatag kami. Kaya sabi diyan, now Jericho, a fenced town with high walls, was tightly closed because of the Israelites. No one went out or came in. Anong nangyari doon? Sarado talaga. Ibig sabihin, yung mga nasa loob, bilanggo ng loob. Pero tayo nasa labas, gusto natin pumasok dun sa loob. Pero hindi, merong mipigil, may pader. Literally po ito, ha? Hindi po ito spiritually, kundi literally, na merong wall na pagkakapal-kapal. Kung titignan po natin, ganito po yung ancient wall. Nakita nyo, dalawa. Ano ha? Makita nyo yung wall, dalawa. Isa doon sa, yan, ganyan po yung wall. At alam nyo, ayon po sa mga pag-aaral ng mga sa history, yung daw wall, ang kapal noon, sa kapal niya, yung kanyang lapad, dalawang karwahe pwedeng magsabay na tumatakbo. Eh di ang kapal noon, tumingin ka sa katabi mo, ang kapal. Yung pader, hindi yung katabi mo. Amen ba yan? So, kung titignan mo ito yung pinatibay nila. So, ito ay hindi basta-basta maakyat, hindi basta-basta masisira ito. Pero makikita mo ninyo, kakaiba ang ginawa ng Diyos. Ipinakita kay Jericho, ay pinakita kay Joshua ang Jericho, tignan mo ang lugar na para sa inyo. Itong nakita niya. Ngayon, pagkatapos yung pinakita, kung ikaw si Joshua na nag-aalinlangan, paano namin masasakop yan? Kalalabas pa lang namin sa Egypt, hindi pa kami sanay makigera. Ang nasanay kami, palakol, pala, alipin kami na pagkatagal-tagal na panahon. Tapos ang lulusuin namin, mga eksperto sa digmaan. Nakaya na. Doon patutunayan ng Diyos, ang Diyos ang kasama niyo. Amen? Tandaan natin maraming pader sa buhay natin. Maraming labanan. Pero kapag ang Diyos ang pinagtiwalaan mo, ang sabi ni Lord, o nakita mo? Opo, ang kapal, ang tigas, ang tibay. Sabi ni Lord, and the Lord said to Joshua, see, I have given Jericho into your hand. Aba, pinakita pa lang, hindi pa napapasok, binigay ko na sa inyo. Lahat ng mayroong panalangin, magsabi ng amen. Tumingin ka sa katabi mo, binigay na ng Diyos sa iyo. Amen? Binigay na ng Diyos yan. Ngayon, siyempre, kailangan dito strategy. Strategy. Kaya, nagbigay ang Diyos ng mga instruction at ginawa ni Joshua, inayos niya yung strategy. Bakit kaya si Joshua ang laging kinakausap ng Diyos? Kasi pag yung mga tao magre-reklamo yan. Amen ba yun? Maraming reklamo yan, kaya ipinakita. Sabi rito,
Tandaan natin, God's promises are bigger than your words. Amen ba yun? Kahit gaano kakapal pa yan, yung pangako ng Diyos ay mas malaki dyan, mas makapal dyan. Kahit sabihin mo, ang problema ko ay sinlaki ng mga barko doon sa karagatan. Ang sagot ng Diyos, ang pag-ibig ko ay sinlaki naman ang karagatan. Na kapag lumubog yung barkong malalaki, ang makikita mo, yung pag-ibig ko pa rin. Talapakan natin ang Panginoon dyan. Pero tandaan natin, kahit gaano kalaki yan, at inilagay mo sa kamay ng Diyos, kayang palubugin ng Diyos lahat yan. Tandaan po natin yan. God's promise is not based on the size of your problem, it's based on His greatness. Amen ba yun? Abay, napakabay talaga ng Lord. Naalala ko yung kwento na i-share ko na sa inyo. Mayabang yung tatlo. Magkakaibigan. Sabi niya, o pare, mayaman kami. O bakit? Nakikita mo ba yung, nakita mo ba yung mga barkong malalaki dun sa dagat? Oo! Binigay ng tatay ko sa akin yan. Bok! Yaman na. Yung isa naman, pare, nakita mo naman yung mas malalaking, yung panlabang, panggera, ang dami sa dagat. Mayaman kami, binigay ng tatay ko yan. O, yung isa naman, ano ba yung pagyayabang mo? Hindi ako mayabang. Yaya! Oo. Patanggal mo ba yung mga barko nila at mga panggera? Bakit? Tatay ko may ari na dagat eh. Alam pa ka natin si Lord doon. Kaya gano'n ha, huwag tayong si Lord ang may-ari niyan. Kaya sabi ng mga Jericho siguro, kami ay mananalo. Hoy, Diyos ang may-ari. Yung tinatayuan ng pader na yan, Diyos may-ari niyan. Because the earth is the Lord and the fullness thereof. Psalms 24, verse 1. Focus on the promise, not the wall. If you keep looking at the problem, ano sabi? Your faith will shrink. Totoo yan, pag tinignan mo yung problema, liliit yung pananampalataya mo mga kapatid. Parang mag-defying glass yan. Kung saan ka nakapokus, yun ang nakakano. Kaya sabi pa rin dito, but if you focus on God's promise, ano sabi? Your fear, your doubt will shrink. Nabapalitan. Di ba? Amen po ba yan? Ano pa ka natin ulit ang Lord dyan? Okay, parang ganito. Nakita niyo yung ano po natin, yung pintuan natin, nilagyan na po natin ng kulay black. Pag nandun po sa labas ang tumitingin dito, hindi tayo gaano kita. Pero pag tayo tumitingin doon, kita na natin sila. Parang ganun din. Ano ko? Tayo ho, makakaaring sabihin nila, di kayo magtatagumpay, pero tayo, kitang-kita namin ang tagumpay sa harap natin. Baka po kaya ng Diyos yan, at doon tayo mag-focus. Kaya sabi ng Hebrews chapter 12 verse 2, sabay-sabay natin basahin, begin! Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Kaya nga, lagi tayong titingin kay Jesus. Bakit? Kasi pag si Jesus tinignan mo, di ka matisod. Pag si Jesus tinignan mo, di ka lulubog. Si Pedro, di ba? Nung nakatingin kay Jesus doon sa dagat, hindi siya lumubog. Sabi ni Pedro, kung kayo talaga yan, lalakad ako sa ibabaw ng tubig. Hindi lumakad ka. Abay, nakalakad nga. Why? Nakapokus. Pero, nung naramdaman niya ang hangin, malamig. Naku, malalim ito. Mangingisda nga pala ako. Maraming pating dito. Unti-unting lumubog si Pedro. Hindi lumubog si Pedro dahil nawala ng kapangyarihan si Jesus. Kundi lumubog si Pedro dahil nawala ang tingin niya kay Jesus. Mag-focus po tayo kay Jesus. Huwag po sa maraming problema. Lahat ng may problema, magsabi kayo niya. Huwag kayong mag-alala. Marami pang darating. Pero kapag ang Diyos ay kasama mo, di ka matatayin. Lagi natin sinasabi na kapag ang Diyos at ginawa sandigan, kahit kailan ay walang kabiguan. Tandaan po natin yan. Okay. So, tingnan natin ang mga tatlo lang po ito, tatlo. Ano ang ginawa nila sa pagsako o pag-display ng kanilang pagpapala? Ang tawag doon, Jericho Walk. Yung gagawin natin mamaya, parang Jericho Walk yun, lalakad tayo. So, number 1, the Jericho Walk is a call to obedience. Kailangan, ito daw yung kailangan tayo bilang mga mananampalataya, nandun ang ating pagsunod. Siyempre, pag hindi mo sinunod yan, hindi ibig sabihin, hindi ka talaga masunurin. Maraming mga tao, gustong pagpalain, ayaw namang sumunod. Totoo ba yun?
Gusto kumain, di man lang marunong magsaing. Tama ba yan? Gusto mapagpala, hindi mo naman mautusan. Amen ba yun? Ang sinasagot, pag inuutusan mo, ano sasabihin? Para manginibon. Wait lang. Wait lang. O diba? Para din kambing. May mga dahilan, may ginagawa pa ako eh. Diba? Kasi po ninyo. Kaya ho, yan. Okay. So, tingnan natin. Ang sabi po rito, ang utos sa kanila, march around Jericho once a day for 6 days, and on the 7th day, 7 times. So sa loob ng isang linggo, ano gagawin nila? Mula 6 na araw, iikot lang sila doon. Diba? Iikot lang sila doon. At sa ikapitong araw, 7 ikot sila. So anong ginawa po nila sa buong isang linggo? Walang ginawa, kundi umikot. Eh tayo, isang beses lang ang ikot natin sa loob ng isang taon, sa Portland magagalit. At hindi nga tayo iikot lahat eh. Wala lang doon sa Portland, pupunta tayo doon sa may harap ng SM. Hindi, sa likod. Gusto nila sa likod. Eh, so titingin sa atin doon, yung bangkay sa Paradise. Doon tayo pinegan sa Catholic Church. Hindi pa tayo, punta tayo sa Capitolio. Ayan ha. So, mas around Jericho. Ito po ay isang utos na dapat sundin. Pero, pag tinignan mo ang logic, nakakahiya. Lalakad ka, makita ka ng opisina mo, lumalakad ka, nakakahiya. Diba? Yan po, palagay ko, habang lumalakad sila, ay yung mga taga-Jericho, ay meron sinasabi. Yung kanilang lakad, walang gagamitin espada. No sword, no war, no complex strategy, hindi kailangan na mahusay na estratehiya, lumakad lang kayo. Amen ba yun? Makita niyo parang kakaiba ito, walk by faith to, Jericho walk by faith, ang tawag ko dito. Ngayon, doon sa kanilang paglakad, ang maganda, meron silang kasama, meron silang tinitignan. Anong sabi ng Joshua chapter 6 verse 6? Take up the ark of the covenant of the Lord and have 7 priests carry trumpets in front of it. Ano sabi? Pagdalay mo yung ark of the covenant, yung trumpeta dala-dala pero huwag hihipan. Kahit naman yung instruction, pinagdala ng trumpeta, hindi naman hihipan. Tapos lalakad lang. Pero yung ark of the covenant, kasama nyo sa paglakad. Ano ba yung ark of the covenant? The Ark of the Covenant, ito po yung the signs of God's presence. Kapag kasama ninyo yung Ark of the Covenant, ito yung pagsasabing, ang presensya ko kasama ninyo. Hindi kayo lumalakad na parang mga baliw, kundi lumalakad kayo na mayroong pananampalataya na kasama niyo ako sa paglakad. Kasi nakakaiba. Amen? Sa ating parada, hindi po ark ang dala natin, kundi malaking korona ni Jesus. Ginagawa nung Sabado, at palagay ko tapos na yun. So ngayon, ano ba yung meron sa Ark of the Covenant as a review? Doon sa loob ng Ark of the Covenant, meron 3 item o 3 object o 3 mahalagang nakalagay. Ano yung una? Okay, nakalagay dyan yung 3. Unahin natin yung tablet of stone, yung 2 tablets. Kaya high-tech si Moises, siya ang unang gumamit ng tablet. 10 utos ng Diyos. Nilagay doon. So, ibig sabihin, mga anak ng Diyos na lumalaban sa kaaway, na lumalakad na may pananampalataya, lagi niyong titignan at pangahawakan ang mga utos ko. Huwag kayong liliko sa kaliwa, huwag kayong liliko sa kanan, mag-focus kayo sa mga pangako ko. Ano yung sumunod? Isang lalagyan na mayroong mana. Ano ba yung mana? Yun yung tinapay na pinupay ni Lord sa langit kasi nga naghanap ng pagkain, ang tinapay nagpadala ng Diyos ng kakaibang tinapay. Ang sabi ng mga ancient scholar, mga scholar, lasa daw galyetas di patatas. Nakakain na ba kayo nun? Sino di pa nakakain? Kumain kayo, di kayo pipigilan. Mabili kayo dyan, galyetas di patatas. Ganun daw ang lasa nun. Ngayon, ang ibig sabihin, ito'y simbolo na habang kayo lumalakad ng may pananampalataya, bubusugin ko kayo. I-provide ko pangangailangan ninyo. Mag-focus kayo sa aking pangako, sa aking mga utos, at ako ang bahalang mag-provide ng lahat ng pangangailangan ninyo.
Amen ba yun? At yung isa, yung tungkod ni Aaron na namulaklak. Anong ibig sabihin? Yung tungkod ay simbolo ng leadership. Ang Panginoon ang ating leader na dapat sinusunod, na dapat sinasamba, mag-follow tayo sa Kanya. At ang pagsunod natin sa Kanya ay buhay na pagsunod. Kasi yung Kanyang staff, nagbulaklak. Buhay yung leadership. Leadership din sa church. Naglagay ang Diyos ng mga leader sa church. Si Moises, si Aaron, si Joseph, si Joshua. Anong ibig sabihin? Dapat marunong tayong sumunod sa mga pinuno ng ating simbahan. Amen? Meron tayong leadership na huwag natin pangungunahan lagi. Pwedeng mag-suggest, pero huwag natin sabihin, palagay ko mali ang leader natin, palagay ko mas tama ito. Minsan may mga Kristiyano, parang mali atang sinabi niya, parang mas maganda ito, hindi ko na mag-preach kung gusto mo. Alam mo madali. Alam po ninyo, pagsunod kay Lord bilang leader at pagsunod sa leadership ng ating simbahan. Kaya pag may mga announcement, sinusunod po yan. Tumika sa katabi mo. Sinusunod yun. Amen? Okay, so, yun yung dala-dala nila. Habang umiikot ng isang beses isang araw sa loob ng 6 na araw, at sa 7 araw, 7 beses umikot, yan ang dala-dala nila. Walang ingay. May trumpeta, pero hawak-hawak lang. Walang ingay. Ano mapapansin nyo? Ano sinasabi ng mga tag-Jericho? Mga buwang, mga baliw. Wala kayong ginawa kundi lumakad. Ano mangyayari sa lakad nyo? Di ba minsan may mga gano'n? May mga namumuli sa iyo. Pagod na naging dapala, mga pira. Di ba? Pagdasal-dasal ka pa, nasa ng kasakutan sa dalangin mo. Tingnan mo ako, di ako nagdadasal, ang yaman-yaman ko. Oo, bukas patay ka na. May mga gano'n, nangyaman, naalala ko, may kaklase ako, friend ko. Nung nag-aaral kami, talagang may kaya kasi sila. Ang apelido niya kasi, prinsipe. Apelido na lang, prinsipe na. Eh, nung naging Christian ako, pinuntahan ko, sabi ko, friend, ay, alam mo, mas maganda, para i-bless ka talaga ng Diyos. Magsimba ka, mag-church, mag-alay ka ng panahon kay Lord. Ano sabi niya? Tsaka na yan. Marami pa akong mga pangarap. Nakita mo kung hindi ako nakakaibon. At isa sa pangarap ko, magkakotse. Kasi sa amin, wala pang nakakakotse. At matutupad yun. Alam niyo nangyari? Hindi talaga siya ng church. Natupad, nasa kayo sa kotse. May pangalan ng finish na. Nakahiga. Sayang. Kaya ho, huwag nating hayaan na masunod yung gusto natin. Hindi natin alam ang buhay. Amen? Kaya magsunod lang tayo sa Lord. Minsan, yung mga nalalaman mo, itapon niya, itabi-tabi mo na yan. Si Lord mas magaling kaysa sa atin. Tandaan po natin. At sabi ng verse 7, and he ordered the people, advance! March around the city with the armed guard going ahead of the ark of the Lord. Nakita ko ninyo yung forma. Ganyan po, ikot ng ikot lamang yan. Pero mo, isang linggong walang ginawa kung dito ikot. Kaya, eto po, paborito. Siguro naging tanong nila, Lord, sa personal, sa isip, how can the wall fall just by walking back and forth? Sa palagay nyo, may babagsak ba yun? Palagay mo, sa isip mo, hindi kaya. Kaya nga, ang sabi ni Lord, huwag kayong magsasalita, huwag kayong maingay. Okay, magpatuloy natin. Sometimes, His instructions don't feel our formulas. Diba, nangyayari ho ba yun? Nangyayari talaga yun. Minsan, dami natin mga formulas. Ito, magagari, plan A, plan B, plan C. Nasaan na yung plan ni Lord dyan? Wala. So, ilagay natin ang Diyos sa mga plano at siya ang magpapatulad nito. Tandaan ko natin. Sino po rito nagpapadoktor? Sino rito nasusuya na sa gamot? Ha? Di ba? Minsan, pagpapatingin ka, doktor, ang daming mga binibigay na gamot sa iyo. Pero ito ay nakatutulong sa iyo. Mabait, nakakainis, pero ito ay nakatutulong sa iyo. May mga instruction na dapat sundin. Dapat natin sundin niya kung paano iinumin, huwag mong kakalimutan. Amen ba yun? Halimbawa, maintenance. Sino nag-maintenance sa inyo? Ha? Life begins at 40. Bakit? Doon nagsisimula ang maintenance. Okay. So,
Di ba nagme-maintenance? Hindi masama maintenance. May sinabi ng doktor yan, doktor kaya yan. Alam niya yung tama at mabuti para sa iyo, yung masama. Pero dahil sabi mo, ay, hindi, malakas ako. Tsaka na lang ako iinom yan. Eh tapos isang araw, matuklasan mo, nasira na yung bato mo, nasira na yung kalusugan mo. Bakit? Kasi may doktor talaga na kailangan sundin. Si Lord, healer yan. Si Lord, God natin yan. Pag sinabi niya, sundin mo. Hindi, malakas naman ako eh. Uy, bawal sa'yo ang tama. Naku, may gamot naman ako eh. Di ba, ganun tayo. Sino yung ganon? Pagkakakain ng bawal, hindi, so nasap ng tenga, lutong-lutong, o bawal sa'yo yan. Ano bawal-bawal? Nagdasal na ako. Oh. Anong dasal mo? Naway ingatan ako ng Diyos. Oo, inilapit ka niya sa Kanya. Inuwi ka na. Amen ba yun? Alam niyo masarap, dapat tayo kinuha ni Lord. Yung kinuha tayo ng sumusunod sa Kanya. Amen ba yun? Mahirap yung, halimbawa, namatay si kapatid na ganito. O bakit? Namatay na stroke. Medyo masakit. O bakit naman na-stroke yan? Sumusunod kasi kayo. Hindi. Ang hilig kumain ng chicharon. Di ba? Kasi ninyo. Palagay ko, kung magkakaroon ng batas sa Pilipinas, kung ano kayo namatay mo, yung lalagay doon sa lapida mo, anong madalas makikita yon? Ha? Mahilig sa chicharon. Mahilig sa mga taba-taba. Eh di ba? Kaya nga hindi natin ngayon, ang doktor nagbibigay ng gamot, inumin natin, sundin ang instruction. Lord, ganun din. Ang instruction mo, umikot lamang kayo. Huwag kayong maingay. Nakita ho ninyo? Eh, minsan may iba sa atin. Imbis na palitan natin yung ating kinagawi ang mali, pinapalitan natin yung doktor natin. Ayoko na sa doktor ngayon, lahat bawal. Amen ba yun? Pero sa totoo lang, may mga bawal na tama naman. Amen? Kapag nasalo ka na napaparami ng kain sa kanin, misis ko nga, galitan ako eh. Kung linggo-linggo mo, kakagalitan mo ako eh. Kasi may kanin pa ako ito. Oy, magbawas ng kanin, laki na tiyan mo. Bakit? Mas malaki naman yung kanila. Ako, 3 months, sila mamamanap na. Diba? Minsan ganun tayo, ayaw natin na yung pagkain, di ba? Ayaw natin nagpapabawal. Pero tama talaga. Amen? Tama yun. So, ganun din si Lord. Huwag kayo maingay, sunod lang, ikot ang ikot. Pag umiikot ka, na-exercise ka pa. Amen ba yun? Nakita niyo si Lord? Hindi niya sinabi, maghintay lang kayo bitong araw. Umikot kayo kasama sa patulad ng kalusugang pangkatawan. Okay. Amen ba yun? Walking by faith and walking by your feet. Minsan may mga pagkakataon, pag marami kang pamasahe, mamasahe ka. Alam niyo, may mga pagkakataon, sabi ko, I walk by my faith. Eh wala akong pamasahe. I walk by my feet. Nakakataon talaga. Bakit? Kasi balanse. Kaya si Lord, balanse o magutos yan. Kaya tumingin ka sa katabi mo. Uy, kapatid, mag-exercise ka na. Di ba? Mahirap na maghanap ng size ngayon. Dati ang pinakamalaking size, di ba? Di ba? Ang hirap. Pero kailangan exercise tayo. Pero pinag-uusapan natin, hindi lamang po yung exercise ng ating katawan, kundi exercise ng ating espiritu. At tulad ng pinag-aralan ko na nakaraan, mahal na Diyos ang matataba. Amen ba yun? Kaya pag may nagtutukso sa'yo, yung taba mo, mahal ng Diyos to. Ang handog na gusto ng Diyos, yung taba. Amen ba yun? Kaya sweetheart, nagpapataba talaga ako ng tiyan. Okay, so, patuloy po natin. So, yung bata, sino nito may mga bata yung maliliit pa yan? Di ba yung mga bata kakaiba? Dapat mahal ka ng anak mo o kilala ka, susunod sa sinasabi mo. Yung the child jumping to his father, naalala ko yung aking anak na maliit. Si Kain. Kasi kami lagi magkasama eh. So, may pagkakataon, may pulpito-wito na malaki dati, naabutan niyo ba yun? Naabutan niyo pulpitong malaki, na parang kataulan nakatayo. Pinalitan na natin kasi dahil sobrang taas, pastor, ilong mo lang nakikita. Dahil pinalitan po natin ng ganito. Tutuntok ko yung anak ko, sabi ko, anak, pumuntok ka rin ba? Nanginginig, tatay, tatakot. Hindi mo tatay. Tapos pumunta ako dito. Anak, tumalong ka. Takot ako eh. Huwag kang matakot, tatay mo ako. Tumalong ka. Alam ka, anak ko, nanginginig siya. Pipikit eh. Tumalon eh. Nung pagtalon, nasa ko. Bago na gusto tumalon eh. Minsan nandiditok na, tatay, tatalon na ako, tatalon talaga eh. Kasi naniniwala siya, dapat tumalon siya, may sasalo sa kanya.
Tandaan niyo, pag nahulog tayo at tumalong ka, may Diyos na sasalo sa'yo. Yung unang pagtitiwala. Alapakan natin ang Panginoon. Tingnan ko ang Lord, ha? Praise God, naalala ko nung sa kadre. Meron, anak, hindi mo alam kung anak ni Rhea yun eh. Nasang siya na, hindi ko makalimang anak nyo ata yun. Hawak mong lola, naka-helmet ako. Nilalaro mo yung bata to. Oy, sabi nung ni Ate Marie, pastor yan, tinanggal ko yung helmet, hiyaw ba? Dinala na lang ulit. Okay, patuloy natin. Sabi dito, obey even if you don't understand the Lord's method. Obey even if it's not what you want. Obey even if you haven't seen the result yet. Kaya nga faith eh, pag nagdasal ka, may resulta yan. May pastor kami kaibigan, pinag-pray ko yung kanilang lugar sa Apupay. Nagpe-pray sila ng lupa doon sa tabi. Pinagpe-pray nilang matagal. Lord, gusto namin yung lupa mabili, matayuan ng church. Ngayon, ang kukwento kay pastor, ang Lord, pag nagbigay kakaiba. Totoo yan. Alam niyo nangyari, ang ibinigay na lupa, hindi yung sa tabi nila, kundi yung malapit sa daan doon sa labas. Bakit? Bahain doon sa inyo, doon sa daan, hindi. Tuwa-tuwa, pinabless na nga eh. Makita ko ninyo? So, ganun yung minsan may mga hindi ka sa Diyos, yung bakit hindi binibigay? Merong the best para sa iyo. Palapakan natin ang Panginoon Diyos. Kaya pag may hiniling kayo, hindi pa binigay, malungkot ka ng konti-konti lang dahil may the best na ibibigay ang Diyos sa iyo. Okay. Obedience opens the door to God's power. Tandaan natin yan, kapag sumusunod tayo, nabubuksan natin yung pintuan ng kapangyarihan ng Diyos. Binubuksan niya yan para po sa atin. God uses the unusual to accomplish the impossible. Amen po ba yun? Ulitin to. God uses the unusual to accomplish the impossible. Pag sa Bible, si Jesus Christ, pag nagpapagaling ng mga bulag, anong ginagawa niya? Iba-iba. Ano yung unang mga parang na ginagawa niya pag nagpagaling ng mga bulag? Ang ginagawa niya, may mga time hinihipo. May mga time hindi niya hinihipo, ang sabi niya, mangyari ayon sa pananampalataya mo. Pero may mga pagkakataon naman, ginagamitan niya ng putik. May time na may lumapit sa kanya, Lord, gusto ko, makakita tong kasama ko. Ipuin po ninyo. Ang sabi ni Lord, siguro nakita nito yung paghipo ko sa iba. Iba ang gagawin ko sa iyo. Kailangan lagyan ko ng putik yung mata mo. Ng bulag. Anong ginamit ni Lord? Putik. Anong ginamit na para maging putik? Anong ginamit? Oh, di ba? Pwede ba? Eh, siyempre, matinding. Yung marami yun. Tapos, siguro na pinahin sa mata, buti bulag eh. Hindi namin, ano naramdaman, bay, malamig-lamig na mainit, hindi na malapot-lapot ko. Ayan. Nakakita eh. Bakit? Kasi si Lord gumagamit ng paraan kakaiba. Amen po ba yun? Nalapakan natin ng Diyos. Hallelujah. Kaya, tandaan ninyo yung nangyari sa kapatid mo na blessing, iba yung sa iyo. Huwag kang mag-inggit. When God tells you to do something, ano sabi? Do it, even if it feels repetitive, slow, or strange. Something go for God's sake. Paulit-ulit iikot. Walang gagawin kundi umikot. Ay, paulit-ulit siya. Para nakakasawa yan. So, tandaan, breakthroughs requires consistency. Sabihin natin consistency. Hindi ka dapat tumitigil. Kaya makita ho natin yon, nung nagmamansya yung mga Israelite, 7 days, hindi naman sinabing nag-fall yun nung day 1, nung day 2, o nung day 3. So, ano ginagawa nila? Patuloy sila na nag-iikot dun sa lugar kahit wala pang bumabagsak. Amen po ba yung mga kapatid? Tuloy-tuloy lang ang ginawa po nila kasi order ni Lord. So sometimes the reason we don't see answer is not because God is silent, but because we stop. Tumigil kayo. Ayun na, sandali na lang eh.
Amen? Naalala ko yung palabas ni Johnny Tango. Sino yung kay Johnny Tango sa radyo? Yung sumali doon sa swimming. Ay, pagkalayo-layo, wala rin itong doon sa lote. Ayun na, isang ganyan na lang, pagod na ako. Bumalik eh. Sayang eh. Ano tawag doon? Tampo. Pagkakinin mo ninyo, huwag kang titigil, huwag kang hihinto mga kapatid. Sino sa inyo nag-gym? Nag-gym. Eh, yung magagandang katawan na yan. Yung dibdikan. Kami nag-gym kami nung araw. Ito to, nandito dati po ito eh. Eh, bumaba, ayaw nang bumalik. Bakit? Tumigil ako eh. Kayo ba pag nag-gym, nag-exercise, agad-agad, sexy ka na agad-agad, laki ng katawan mo? Hindi! Consistency. Kumatin ako ng church, tuloy-tuloy kasi may kahilingan ako. Nakilakatin ka na, 6 months. Eh, nagsawa ka. Sa ika-7 month pala, ibibigay ng Diyos. Tumigil ka, ayoko na. Bakit? Alam na may binibigay, 6 months na. Eh, kung ganito nga naman ang katawan mo, nakakaawa ka. Di ba? Tingnan mo yung katawan. Ganyan na ba? Hindi pa naman. Okay. Okay, tumingin sa ka. Okay. Pero alam nyo, sabi ng trainer niya, Sir, yung laki ng katawan ko at laki ng katawan na nakikita nyo, katulad nyo, naging ano rito, naging member, pero ang sikreto, huwag hihinto, huwag titigil. Anong katawan niya na ngayon? Yeah! Praise God! Yan ang katawan niya. Nakita ho ninyo? So, palagay ko, pagkaganyan tayo before and after, napakaganda. Magpatuloy na. Huwag tayong hihinto. Pangalawa, second to the last, the Jericho walk is a call to silence and so, ibig sabihin, kailangan tumahimik ka at magtiwala ka. Kaya siguro sinabi ni Lord, sa loob ng aking na araw, 7 araw, magmarcha kayo, walang salita. Kasi pag nagsalita ka, ang masasabi mo, bumabase sa naarawan na nakikita mo. Ang sabi dito, now Joshua had commanded the people, say, you shall not shout or make any noise with your voice. So, puro marcha lang yun, puro marcha. Walang sigaw, walang ingay. Nor shall a word proceed out of your mouth until the day I say to you, shout. Then you shall shout. Ang tanong, why is silence necessary? Bakit kaya kailangan manahimik? Sino rito pag may problema ang hingin ng bibig? Ha? Sino rito pag may problema yung parang manok sa madaling araw? Takot ng lalaki ka, bagulang mo, wala naman tayong bigat. Diba? Gusto mong sapukin eh. Bakit? Ang ingay-ingay eh. Kaya sabi ni Lord, umikot kayo, walang maingay, baka masapok kayo. Siyempre, habang umiikot sila, tahimik, yung mga taga-Jericho, mga baliw, mga sirang, kaya nga, kung ano. Pero ikot lang sila, tahimik. Kailangan may time tumatahimik tayo. So yung kanilang bakit kailangan tumahimik? So they won't complain, they won't be afraid, they won't get lost from God's plan, so they can hear God's voice, not the voice of God. Amen ba yun? Amen ba yun mga kapatid? Kaya kailangan tumahimik ka kasi malagay ko magkukomplain ka, matatakot ka. Pero ikot lang sila. Walang pero sa iisip nila, umiikot ako. Pero walang sinasabi. Kasi may kapangyarihan yung bibig natin. Amen ba yun? Anong sabi ng Proverbs 18:21? Death and life are in the power of the tongue. Sa Bible, in the book of Exodus, nung sila po ay lumabas sa Egypt, yung mga Israelita na mga reklamo, lagi nagreklamo, ano ba naman Diyos yan? Nagugutom kami, walang malamang tinapay, puro tubig. Bili ka ng tubig, bili ka ng tinapay, bili ka ng pugo. Ay, nagreklamo pa rin eh. Nainis tuloy ang Diyos ay. Ngayon, sabi ni Moises, huwag naman yung ulo, huwag niyong patayin sila. O, matigas ang ulo nila, pero mahawa po kayo. Anong sabi ni Lord? O sige, ganito na lang. Kung anong marinig ko na sinasabi ng bibig nila, mangyayari sa kanila. Kaya makapangyari. Kaya sabi, tahimik, wala magsasalita, makapugo na tayo sa kamatayan ng marami. Amen ba yun? Kaya kahit salita lang po yan, may kapangyarihan yan. Amen po ba yun?
Halimbawa, lagi mo sinasabi, ano yung madalas sinasabi ng ano ngayon? Walang pera! Wala naman mawala ng pera. Di ba? Yung asawa mo, magbabago pa ba? Hindi na! Wala na, kapangyarihan hindi na yun eh. Ang pananampalataya, kahit nakikita mo nararamdaman, hindi mo sasabihin yun. Halimbawa, masakit talaga yung may masakit sa iyo. Anong sinasabi mo? Agoy, sakit, sakit. Di ba? Ganun tayo. Subukan mong baguhin. Uy, praise the Lord, hallelujah. Pinagaling na ako ni Lord, hallelujah. Ang galing ko na. By the stripe of Jesus, I am healed. Sabi ng Pedro, lagi mong sabihin niyo, makugulan ka, papalakasin ka ni Lord. Amen ba yun? Wala kang pera, huwag mo sabihin. Ano sasabihin mo? Ano yung safe na sasabihin? Huwag yung meron, utangan ka ng katabi mo. Paparating na. May pera ka ba? Paparating na. Ayun, Pag mayroon ka nagdadasal ka, asan ang blessing mo? On the way na. At pag tinanong ka ng kapitbahay mo, kailan dadating? Hindi ko sasabihin sa iyo. Umutang ka pa. Nakita ko na, so mahalaga po ito. Kaya may mga time pag nagkakasumusunod ka sa Lord, huwag kang maingay. Bagaman nakikita mo parang talaga magreklamo, huwag kang magsalita. Pag ang asawa mo nakita mo matigas ang ulo, huwag mo tigas ang ulo mo. Sabihin mo ang asawa ko, babait din ito Lord. Hipuin mo po ang kanyang isip. Hipuin mo ang kanyang buhay. Yung damit niya, alam mo, ang sikreto, kung tutulog yung asawa mo, anong dapat mong gawin? Kapag sino ito, may mga asawa, inis na inis ka na talaga. Ayaw mong hipuin, gusto mo, lagyan ng una sa mukha eh. Sino sa inyo gano'n? Huwag mo na sabihin. Bakit? Hindi matutulog sa tabing mamaya yan, nanganganin. Anong dapat gawin? Hipuin mo asawa, nakahiga kayo. Lord, dalangin ko po nga ang asawa. Baguhin ko siya, baguhin mo rin mo. Amen ba yun? Itong asawa ko, loko to eh. Baguhin mo siya, maging mabait na siya. At initin ko mabait na kong asawa. Amen? Huwag yung Lord, hindi mo na ako siya, please. Huwag ka manggalo, sobrang nang bait. So, nakuha niyo rin ko sabihin, palagpakan natin si Lord. Huwag natin gamitin yung bilig natin sa reklamo. Gamitin natin yan sa pagtitiwala. Kaya wala magsasalita. Bakit? Ang sasabihin nyo, galit. Ang sasabihin nyo, inis. Gaganti kayo sa mga taga-Jericho kasi kung ano nung sinasabi sa inyo, huwag maingay. There are battles in life that don't need to be met with words. Amen ba yun? Hindi ka dapat magsalita. Tiisin. You don't have to defend yourself. You don't have to explain everything. Kasi hindi mo nga ma-explain eh. Kaya ako na lang si Lord, pinahintulutan talaga ni Lord sa buhay ko, pero may magandang gagawin ng Diyos. Sometimes the strongest faith is the one that knows how to stay silent. Amen ba yun? Yun lang na medyo, kayo mga kapatid natin masyadong masalita, baguhin mo naman, manahimik ka, makukulat ka, mabibis ka ng asawa. Ang asawa ko, may sakit kaya ako? Bakit? Dati pinintil ako, kanakot nito eh, hindi na eh. O, di nagkakaroon ng ano yan. Subukan ninyo, yung dating tanatalaka, ikaw, tanong lalaki ka, ganun ka. Tumahimik ka. Palagay ko, matatakot siya. Bakit? Baka nagsulit ako nito Kapag natutulog, orientingin ako nito Babait. Magbabago. Kasi si Lord, pag nakita niyang tahimik ka, siya ang mag-iingay sa puso't isipan ng asawa mo o ng tao. Babaguhin ng Diyos yan. Palatakan natin ang Panginoon yan. Pero mga kader, hindi natin iwasakin yan, si Lord lang. Okay. If you don't see a solution, pause for a moment. Dapat mo gawin yan. Yung bang hinahanap ka, pause, upo ka lang. Dasal. Ano pa? Take a deep breath. Yan, dapat gano'n. May ginagawa mo talaga yan. Ano susunod? Then be still in the presence of the Lord. Amen? May mga tabi, hinahanap ako. Sabi ko, naku, nawag yung 1,000, sayang yun eh. Yun na nga lang huli, hindi ko pa makita eh. Ginagawa ko mga kapatid, hanap ako ng hanap. Hindi ko nang mabanggit kay Mrs. Kakagalitan niya. Saan ba nilagay? Kaya nga hindi ko makita. Ang tanong mo pa kung saan ko nilagay, hindi ko maalam. Okay, iba naman sa iyo, natatakot sa asawa. Baka hatian pa ako eh. Pero may time, nahanap ako ng hanap, ginawa ko ito, nagpuso ko moment. Kaya maya, biglang luminaw yung isip ko. Buksan mo ang libro ito. Ay, hinahanap ko pero ba't libro ba buksan ko?
Buksan mo. Tama na. Binuksan ko yung libro. Alam niyo yung pangalan ng libro? Bandage Breaker. Pagbukas ko, pa! Andito yung 1,000. Pero magulat ka. Hindi na pala 1,000, dami pala. Bus na yung sige. Nakita niyo na? Minsan may hinahanap ka, dahil tahimik ka, makita mo, may dagdag pa kayo. Galing na ng Diyos, pag tahimik ka, huwag mong isigaw ang problema mo sa kapwa, isigaw mo sa Diyos, may tahimik ka, sumasagot ang Diyos. Ano sabi ng Psalms 46 verse 10, kinakanta natin, be still and know that I am God, I will be exalted among the nations, I will be exalted in the air. Kaya, mamayang hapon, lalakad tayo, isisigaw natin si Jesus sa People Center. Yeah. Okay. Ano pa sabi ng Bible pa rin? Psalm 77 verse 7. Be still before the Lord and wait patiently for Him. Huwag ka magmadali, maghintay kayo. Yung bisan, tunggo na ako talagang gusto ko na Huwag na. Wait. Ayan. And trust, Lord, I know you are working even when I can't see it. Kahit hindi ko nakikita, basta magdasal ako, gumagawa ko kayo ng paraan. Halimbawa, nakita ko niya. Pag kayo ba nagtanim ng buto, sumisigaw ba yung buto sa lupa? Oy, tumuto muna ako! Di ba, pag nagtanim ka ng buto, dinidiligan mo, inaalagaan, hindi mo nakikita may nangyayari, pero sa ilalim noon, may nangyayari. Amen po ba yun, mga kapatid? So, as it is silent, it doesn't make noise, it doesn't move, and you don't see progress, but underground, something powerful is happening. Roots are forming, and life is beginning. Hallelujah. So just because you don't see anything, doesn't mean God is not working. Pangatlo, the Jericho walk is a call to believe that victory is coming. Doon tayo huling-hulihan. Ano yung number 1 kanina? The Jericho walk is a call? Obedience. Yung pangalawa? At ang pangatlo, believe that victory is coming. Ito na! But it came to pass in Joshua 6:15, on the 7th day, that they rose early about the dawning of the day, and marched around the city 7 times in the same manner. On the day only they marched around the city 7 times, and the 7th time it happened when the priest blew the trumpets, that Joshua said to the people, shout, for the Lord has given you the city. Anong klaseng sigaw yun sa palengke? Ha? Sino madalas sumigaw sa bahay? Ano yung sinisigaw natin? Naku, bayaran naman ang kuryente. Napakagastos na sa kuryente. Pisbukos ng pisbok. Di ba meron gano'n? Oo, mga sigawan sa loob ng bahay. Nakalakad na, nakapila na, may posisyon ng mga plato, hindi mahugasan. Nahilig ka lang, hindi ka mahilig maghugas. Madalas natin narinig yan. Pero hindi dito sa ibang church na bababay itong mga anak natin. Lagi tulog o yan sa Facebook. What kind of shout was it? Eto na. A shout of faith, a shout of victory before the victory. I-claim mo na kahit wala pa. Kaya pag nagdadasal ka na magandang kinabukasan o literally, nag-aaral ka pa lang, pero sinasabi mo, makaka-graduate ako, makakatapos ako, makapagtatrabaho ko, i-claim mo na, in Jesus' name yan. Amen po ba yun? Amen po ba yun? Kung ikaw yung nurse, sino bang may nurse pa rito? Pagka nakakadaan kaya, yung mga pag nakakakita ka ng mga ospital, wow! Ha? Makapagtatrabaho ko dyan, hindi na ako makapagtatrabaho. Yung magiging asawa ko, siya ang magiging may-ari ng pinakamalaking hospital dito sa Pilipinas. Amen? E syempre, mag-aaral, magbantayan kayo maghapon. Diba? Mag-hospital kayo sa puyat. Amen? Aliwanag ko ba yan? So, ang ibig sabihin, i-shout na ngayon pala, i-claim mo na yung tagumpay na sa iyo. Kaya yung mga nag-aaral, ayon sa mga pag-aaral, yung mga nagtatagumpay, may pangarap, at lagi sinasabi, magtatagumpay ako. At hindi ako susunod. Amen po ba yan? Palamakan natin siya. Before, not after the victory, before. The walls hadn't fallen yet, no miracle had happened, but they shouted anyway. Wala namang sinabi na pag sumigaw, babagsak. Wala namang sinabi.
Basta sumigaw sila, umikot sila, walang sinabi, pag sigaw niya, babagsak. Yung pagbagsak, kilos ng Diyos yun. Walang sinabing babagsak, ang sabi, magiging inyo ang Jericho. Pero walang sinabing babagsak ang pader. Kilos ng Panginoon niya. They didn't shout because they saw it. They shouted because they believed it. Amen po ba yun? Dapat ganon. You haven't seen the answers yet, but trust in the way. You are not healed yet, but declare faith in the way. Amen ba yun? Faith. The situation hasn't changed yet, but believe that God is at work in the way. Hallelujah. Your shout of faith can come before your breakthrough. Kaya dapat sinisigaw natin yung pagtatagumpay. Nakakita na sino nagtudomino. Ay, mga kababaihan natin. Nagtudomino ako, nagtudomino rin ako. Okay. So, alam niyo yung domino effect? Pagka pinagsama-sama yung 1,000 yung marami, tapos sa una, pag pinindot mo yung isa, akala mo parang nangyayari. Pero makikita mo, yung tagumpay sunod-sunod. So, ibig sabihin, nagsisimula yan sa mindset and thoughts. Nagtitiwala ka na matutupad ang pangarap mo, natutupad ka, naniniwala ka sa Diyos na may pangako sa iyo. At magdidesisyon ako na lalakad ako. At habang lumalakad ka, makikita mo yung destiny mo. Amen po ba yun? Yan ang domino effect. Your small act of faith can create a big breakthrough later. Ang sabi niya, God breaks the walls at the right time, not too early, not too late. The right day came, the seventh day, the day of the shout. Amen po ba yun? Sino sa inyo ay napupunta ng ano? Di ba sa atin meron na rin traffic light ba yun? Diyan sa may bago. Ano yung kulay nun? Di ba? Pula. Ano yung kulay nasa taas? Pula. Yellow. O ano yung sabihin ng red? Stop. Anong yellow? Wait. Alam niyo may mga pagkakataon sinasabi Lord, stop! Hindi nagmamadali ako eh. Wait! Hindi! Pumusot ka. Maluwang naman. Ay, nabunggo ka, patay ka. Kaya sabi ni Lord, tingnan mo yun, nakalagay. Stop. O stop ka muna. Wait. Opo, mag-wait ako, gigil na gigil na, pero wait pa rin ako. And then, go. Amen ba yun? Kaya ganun po tayo, may mga paraan, may mga dadaanan. Keep going, don't give up. Your seventh day is coming. The day of breakthrough is scheduled by God. Tumingin ka sa katabi mo, sabi mo, kapatid, yung ikapitong araw, malapit nang dumating sa iyo. Tandaan po natin. Yan, yung sinabi ko kanina. Stop, wait, and go. God turns the light green at the perfect time, not early, not late, just right. Sino na, yan, yung mga nagluluto, yung mga nagkukumpin. Kayo ba, pag naglagay kayo ng tinapay, uy, maluto ka na, tagal mo naman, maitodo nga. Meron tayo na riyan. So, depende sa paghihintay, yung sarap ng niluluto mo. Amen? Tumingin ka sa katabi mo, sabi mo, huwag kang magmadali. Nakapasunog. Kailangan yung may Thailand talaga yan. God knows the perfect timing for your breakthrough. He won't move too early or too late. Sabi ng Bible, last, hindi tayo mananalangin na. Sabay-sabay natin basahin, begin. There is a right time for everything and everything on earth will happen at the right time. Alapakan natin ang Panginoon. Ito na, hindi pa ng trumpeta, napasok nila ang loob, bumagsak ang wall, nagtagumpay sila. Tumayo po tayong lahat, tayo mo ay manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Tayo po'y pumikit. Isipin po ninyo yung mga panalangin ninyo. Isipin ninyo yung mga pangarap ninyo. Yung gusto nyo matupad sa buhay ninyo, sa pamilya ninyo. O meron mga pader na pumipigil para makita at maakin ang pagpapala, isipin ninyo. Ilapit natin sa Panginoon ngayon. Sapagkat si Lord, tahimik siya. Pero hindi ibig sabihin wala siyang ginagawa.
Tayo din po, tayo madalangin sa Panginoon. Panginoon, salamat po sa mensahe ipinadala mo sa amin sa araw na ito. Salamat po sa paalala mo mula sa kwento ng Jericho na kapag nag-utos ka, ang tamang tugon namin ay sumunod kahit hindi namin lubos na nauunawaan. Panginoon, inaamin namin na may mga panahon na hirap kaming makinig, hirap kaming sumunod, at mas pinili namin intindihin muna bago magtiwala. Pero salamat dahil sa pagkapasensya at patuloy mong pagtuturo sa amin dito sa puso namin na tunay na kailangan namin maging masunulin. Today, Lord, tinataas namin sa iyo mga sitwasyon kung saan nahihirapan kaming sumunod. Mga bagay na parang hindi logical, hindi practical, o hindi tugma sa gusto namin. Tulungan mo kami na magtiwala sa iyo dahil ikaw ang nakakita ng buong larawan. Ikaw ang nakakaklam ng ending kahit nasa gitna pa lamang kami ng proseso. Panginoon, tinuturuan mo rin kami na marunong manahimik sa gitna ng ingay ng problema, ng pagsubok, ng pagdududa, o mga takot. Turuan mo kami maging still sa presensya mo, Panginoon. Dahil sa katahimikan namin, doon namin mas naririnig ang boses mo. At Lord, palakasin mo ang aming pananampalataya. Tulungan mo kaming sumigaw ng may pananampalataya. Magdeklara ng may pananampalataya kahit hindi pa bumabagsak ang mga pader sa aming buhay. Tulungan mo kaming maniwalang darating ang tagumpay dahil ikaw ang Diyos na nangako at hindi ka kailanman pumapalya. Ano bang Jericho? Wall ang dala namin ngayon. Pader ng problema, pader ng takot, pader ng sakit, pader ng kahinaan. We surrender it to you, Lord. Sinusuko po namin sa iyo, Panginoon. Ikaw ang nagpapabagsak ng mga pader. Ikaw ang gumagawa ng imposible. Ikaw ang nagbibigay ng breakthrough. Panginoon, gawin mo kaming mga anak na masunurin, mas tiwala, mas matatag, at mas may pananampalataya. Kaya mo maging lifestyle namin ang obedience, ang quiet trust, at ang pananampalatayang naniniwala, Lord, kahit hindi ka ko gets, hindi ko mag-gets, susunod pa rin ako. Salamat po, Lord, dahil kasama ka namin sa bawat araw. Salamat dahil gumagalaw ka kahit hindi namin nakikita. Salamat dahil siguradong tagumpay kapag ikaw ang nagsalita. Panginoon, lahat ng papuri, lahat ng pasalamat, binibigay namin sa iyo. Salamat po, Lord God, sa katagumpayan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.